Hello, hello, hello. Magandang araw. Welcome back sa lahat ng Sagittarius. At sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love. Sa inyong Tagalog, love reading. Ngayon na, Mismo. Okay, so ang gagawin natin today ay ang inyong weekly love reading para sa March 9 to 15. Okay? Sige. So, alamin natin anong kaganapan sa inyong love life ng linggo. At habang binabalasa ko to, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Sagittarius na sumusuporta sa aking channel. Thank you, thank you, thank you so much po. At sa mga bago, sana supportahan nyo rin po ang aking channel by subscribing, by liking this video, because it helps my channel grow, and by commenting sa baba, sa comment section. And, ayun, sana patuloy nyo supportahan para mas ma-improve ko pa yung setup ko. Marami pa akong magawang reading para sa inyo. Okay? Salamat po. So, gagawin natin is, bubunot ako ng um, 7 cards. Okay? And the 7th card for the 7 days. Sige. Simulan na natin. So, Seven of Cups, o diba? 7 day. Five of Pentacles. Six of Cups. Page of Cups. Ace of Pentacles. Ten of Swords. And the High Priestess. Okay. So, bottom of the deck, Knight of Wands. Okay. There'll be something exciting coming. Pero, okay, sige. First, there's a strong energy of Cancer sa reading na ito. Okay, so pwede yun yung sign ng person ninyo but doesn't have to. Yun lang yung strongest energy ng sign na nasasagap sa reading na ito. So, pwede yung ibang sign pa rin. Okay, so, 7 of Cups and 5 of Pentacles. So, I can sense here na in separation kayo at the moment, not necessarily break up, but pwedeng may tampuhan, may di pagkakaunawaan, okay? And merong indecision kasi na, alam mo yun, hindi pa ma-resolve. Okay, parang ang dami kasing I can sense here kasi na may mga ibang priorities yung person ninyo. Okay? So, ito yung naging cause ng parang hindi pagkakaunawaan or tampuhan or alam mo yun na parang feeling mo wala na siyang time sa'yo. Diba? Parang yung ibang priorities na lang lagi yung inaasikaso. So, pwedeng work, pwedeng business, pwedeng ACADS, or family, di ba? Pero, again, I can sense here naman na hindi niya intention na hindi ka prioritize. Okay? Marami lang siya talagang inaasikaso. Marami lang laman yung plate niya. Punong-puno yung plate niya ng mga responsibilities. And
yun nga, mga kaganapan. Pero of course, syempre ikaw as the partner, di ba? You felt na parang hindi ka nabibigyan ng panahon, ng attention, ayun, ng affection. Pero, yan, nakikita ko dito that there will be some kind of a surprise. And, shown here by the Six of Cups, yeah, parang namimiss ka naman din itong tao na to. Dahil sa dami ng ginagawa niya, dahil sa kabisihan niya, part of him also, alam mo yun, may mga tao na busy, pero they really have to do it. Pero in their mind and in their heart, parang sa kalagitnaan ng pagiging busy nila, parang, ay, miss ko na siya, parang ganon. Hindi mo nakikita, syempre, at malamang pwedeng hindi rin niya sinasabi sa'yo. Pero this is the energy that I get that itong person na to, in the midst of kabisihan niya, ikaw din yung naalala niya. Miss ka niya, and I think gagawa to ng way for you to, alam mo yun, dahil na-miss ka na niya, busy siya, gagawa siya ng some kind of a surprise or, di ba, to reconnect na parang ignite ulit yung fire. And as shown here also by the Page of Cups is, yun, Six of Page of Cups is also, yun, there's some kind of a surprise, a fresh start, okay? And nakikita din dito sa Ace of Pentacles na invested naman talaga itong tao na to sa'yo. Okay? Then, this fresh start, it's a bit, alam mo yun, parang will come in as a surprise and it's promising. Okay? Siya yung parang, uy, ito na yun. Yun yung mag-feel mo rin kapag nangyari siya. Okay? However, di ba, hindi naman niya bibitawan din yung mga responsibilities niya and priorities niya. And um, it may lead to, ang tawag doon, parang may exhaust din siya kasi parang, alam mo yun, hindi niya nga rin basta-basta mabitawan yung mga priorities niya. So, um, I can sense here na may bit of overwhelm dito sa person mo to juggle everything. Yung mga laman ng plate niya. And mafe-feel mo siya. Mafe-feel mo din na parang hindi fully into the alam mo yun, kahit may surprise and fresh start, parang hindi rin siya fully um, immersed dun sa pinaplano niya na fresh start. Kasi marami talaga siyang mga activities and kailangan asikasuhin. And for you, you just have to trust that everything will work out well. Shown here by the High Priestess that nasa, nafe-feel mo siya eh. So, you have this intuition na, okay, nag-effort yung person ko, pero, di ba, hindi rin siya fully committed to it. Okay. Dun sa plan niya, not to you. Yung activities nga niya. Dahil nga, part siya ng plate pa rin eh. Hindi naman niya parang isinantabi yung laman ng plato niya, nandun pa rin siya sa nandun pa rin siya sa plato. Gets? So, ayun, tingnan natin yung detalye pa ng reading nito. At habang binabalasa ko to, gusto kong i-remind that this is a collective reading, so it may or may not resonate sa inyo. Kapag hindi nag-resonate, ibig sabihin, hindi ko nasagap yung energy ninyo sa reading na to. So, huwag pilitin. Just leave it behind. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Kaya importante na nakasubscribe kayo para updated kayo sa mga bago kong ipopost. Or, panoorin nyo yung mga past videos na pinost ko. Baka isa doon is mag-resonate sa inyo. Okay?
So, same thing. Two of Swords. Okay, the World. Queen of Wands. Four of Cups. The Sun. And Hermit. Bottom of the deck, Ace of Swords. So, it's a fresh start naman talaga between you and your person. Okay, so si Two of Swords is, kaya nga, conflicted siya eh. Dun sa mga priorities na ginijuggle niya. Alam mo yun, ang dami niya, hindi lang basta ikaw at itong priority. Marami. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parang mga ganun. So, yung difficult choices, hindi lang between two things. Diba? More than pa. Kaya talagang hirap din tong tao na to. Pero kasi, shown here by also the world na gusto niya, yun nga, dahil na-miss niya, gusto niya talaga na i-prioritize ka naman. And ayaw din niyang ma-feel mo na hindi ka priority. Kasi priority ka niya. Masaya siya sa'yo, you're a dream come true para sa person na to, di ba? And kaya, yun nga, babawi siya, may surprise ang parating, and there's an assurance din naman sa part niya na mahal ka niya. However, yung focus niya talaga kasi hindi talaga 100% dun sa relationship. May mga responsibilities siya, may mga bagay siyang kailangang ayusin na, ayun, dun siya nakafocus, hindi nga dun sa relationship. Parang part of it nga. Pero dahil nga, ang dami niyang mga inaasikaso, iniisip, busy siya, distracted siya, di ba? Hindi siya makapag-focus. Pero, kaya affected din yung happiness ng relationship ninyo. Okay? Kaya, dito kaya siguro din yung Ten of Swords, yun, nakakabit siya dito kay Sun, is affected yung happiness ninyo. So, na-contradict siya nung mga other priorities or other um, things na kailangang gawin ng person. Kaya ito, magkakaroon ulit ng, alam mo yun, um, parang reflection ba na kaya lang kailangan upuan din ng tao na to yung and i-reevaluate paano nga ba niya aayusin, paano niya i-manage yung mga bagay-bagay sa plato niya. Okay? So, yun. So, sana nakatulong. Tingnan natin ano yung advice ni Universe para sa inyo. Okay. Friendship. Okay. So, okay. So, ito hindi sinasabi na, uy, maging friends na lang kayo. Hindi. It's just to have the energy of friendship. Ano ba yung energy ng friendship? Di ba? You support each other. Di ba pag magkaibigan, parang, oh, okay, alam mo na may mga pinagkakabisihan siya, may mga priority siya. Intindihin ko. Parang nandito lang ako. Parang ganun. Okay, nandito lang ako to support you pag kailangan mo ko. Di ba? And nandito lang ako if
ano ka na, parang masaya ka man or malungkot, di ba? Share it with me and I'll be here to support you. Parang ganon. So, uh, embody that energy, okay, of friendship in this relationship. Ayun. Okay, so sana nakatulong ito. Abangan nyo na lang yung susunod ko pang mga love reading. Dito lang sa aking channel. Ako si Mystico Moreno. Or in short, Miss Mo. Kita kits. Ingat.